Pero naglaon, kada sasapit ang madaling araw at mangyayari yun ay mas nangingibabaw na ang awa ko kay nanay kesa sa takot. At mas nangingibabaw na rin ang galit ko sa halimaw na nasa silong namin. Pasalamat na lamang din siguro kami na mas mahaba ang umaga kaysa gabi ng mga panahon na iyon. Ibig kong sabihin ay mas maikli ang dilim kaysa liwanag ng mga panahon na iyon. Gawa ng buwan ng Abril ito nangyari. Panahon ng summer dito sa Pilipinas. Nang mga panahon kasi na iyon, kamisteryo, ay hindi namin matsyempohan si Lolo. Gawa ng lumuluwas kasi ito pa Maynila para magkalakal ng mga newly harvest na gulay. Hawak naman ni Lolo ang oras niya. Dahil sa pamilya naman namin ang inaning gulay. At pagmamay-ari rin naman namin yung truck. Mahigit 1 buwan din na halos naranasan namin ng paulit-ulit na pagdalaw ng aswang doon sa silong namin. Nagsasaboy man si tatay ng asin kung ano-ano pang mga pangontra ko sa aswang sa ilalim ng silong namin ay tila wala namang nagagawa ang mga iyon sa aswang. Nandoon na naglagay na kami ng mga pangontra na nabili ni tatay sa unang albularyo na napuntahan niya. Pero peke ata ang mga iyon at wala namang nagbago. Malaya pa rin na nakakadalaw ang halimaw sa aming silong na tila ba nang aasar pang huni nito na siguro kung ikukumpara mo sa tao ay humahagik-gik pa ito sa ilalim ng silong. Kaya naman, laking pasasalamat ko kamisteryo na dumating na sa tagpo na nakausap na ni tatay si Lolo Jose patungkol sa nangyaring pagdalaw ng aswang kay nanay. Lingid sa kaalaman namin ni tatay. Ito palang si Lolo ay may itinatagong kaalaman sa mga ganitong bagay-bagay. Naku, Juputay, huwag kang mag-alala. Na po Ako ang bahala. Mag-aalas 5:30 ng hapon nang makabalik si Lolo sa bahay. May mga bit-bit ito na hindi ko tiyak kung Ano po bang mga ano-ano. kailangan kong gawin? Muli silang nag-usap ni tatay. Ko po kayo. Basta, sundin mo lang ang lahat ng mga sasagot. Nang gabing iyon ay kasama namin na nagpalipas ng gabi si Lolo upang pakiramdaman niya umano ang uri ng aswang na dumadalaw. Pero naglagay na siya ng pangontra sa damit ni nanay at tagabulag at pangtago ng amoy sa mga kagamitan na dala-dala niya sa bahay. Maaari daw kasi na makahalata yung aswang kung maaamoy nito ang mga pangontra. At bukod pa dyan, ay nag-orasyon pa si Lolo sa isang pinaghubaran na damit ni nanay. At itong pinaghubaran na damit na ito ni nanay ay ibinili ni Lolo na sa buong maghapon daw ay gamitin itong pamunas ng pawis ni nanay. Inorasyonan daw umano ni Lolo yung damit na yun ni nanay para mas maging mabango raw ito sa pang-amoy ng aswang. At tiyak na babalik ito sa susunod na gabi kung saan isasagawa na ni Lolo ang huling parte ng plano niya. Nako! Ising-isi na to sa akin, Jun. Sisiw na sisiw. Gayong alam ko na kung ano ang katangian mayroon ng bisita ninyo. Makikita mo, kukuhanan pa kita ng souvenir na pwede rin nating